Magandang araw mga Zay. So ito nga yung part 2, yung ginala namin ang buong kabundukan. Pagkatapos nga namin mananghalian dun sa bahay ng tatay ko, tapos nagpahinga lang kami saglit. Maya-maya pa nga nagaya na nga ito si Inday na pupunta nga kami sa lola niya at sa dati nilang bahay na tinitirhan dito sa bundok nila. Sa mga araw na yan mga Zay, talaga namang wala kaming dinadamdam na pagod. Ewan ko ba? Sa mood lang siguro kami. Sobrang katirikan talaga ng araw niyan mga Zay. Ang ginusto talaga maggala ng mga people ay talagang hindi nakakapigil kahit sobrang init, ganon. Kumaring Inday ko naman dyan mga Jay, talaga naman parang hindi nga napagod. May bit-bit pa nga yung maliit na anak ha, pero parang baliwala lang. Sa mga oras na yan mga Jay, is katatapos lang namin kumain ng tilaob na mais. Habang kami nga naglalakad, ay panay nga nguya ng nilagang mais para din pangpawala na rin ng pagod, ganon. Dahil sa sobrang init din mga Jay, ayan nagpahinga kami bawat nga may malilid. Tingnan nyo naman nga ito si Kumaring Inday, mula pa yung pag-alis namin ay hindi nga maubos-ubos ang ningunguyang mais. Ay nako po Inday. Buti na lang din nga at may mga baon kaming tubig para nga pag nauhaw tong mga bata ay may maiinom. Sa buong mag-araw na yan mga Jay, wala kaming ginawa kundi lakad ng maglakad. Kasi nga ang purpose talaga namin dito ay manguha nga kami ng dalandan, tapos may kukunin nga itong kahoy si Inday. Pagkatapos nga namin manguha ng mga kahoy, kawayan na dadalhin ni Inday, ay umakyat kami dito sa bundok ng lola niya para manghingi nga ng dalandan tapos buongon. Tagal ko na nga dito sa Quezon mga Zay, is ngayon lang ako uli nakaakyat dito sa bundok nila Inday. Kaya naman nakakapanibago talaga ang lugar. Una namin dinaanan ay yung bahay nila Inday noon, tapos sinunod namin dito sa bahay ng lola niya. Pagkadating namin agad dito sa bahay ng lola niya, ay agad nga silang sinalubong. Sana all na lang talaga may lola. Dahil sa sobrang pagod na ng tuhod ko mga Zay, umupo nga muna ako saglit at hindi ko na talaga kaya, ganon. Fast forward na nga tayo mga Zay, ayan pagkatapos namin dun sa lola ni Inday, ay nandito naman kami sa pangalawa niyang lola. Ang daming lola, no? May nakita nga ako dito nakabitin sa puno ng nyug. Sabi ni Inday ay ginagawa daw yung kape. Dahil nga naubos na yung dalanda ng lola ni Inday, ay pumunta kami dito sa pangalawang lolo ni Inday kasi marami nga daw ditong dalandan. Pero dahil dumiretso nga kami dahil parang walang tao. Pero nung doon na nga kami sa malayo mga Zay, bigla nga kami tinawag nitong lolo ni Inday at pinabalik kami at manguha daw kami ng dalandan. Ayan, salamat po. At talaga namang tuwang-tuwa tong mga kabataan mga Zay kasi nga gustong-gusto talaga nila yung dalandan. At hindi na nga kami nagpatumpik-tumpik ni Inday, talaga naman inakyat na nga. Dahil hindi naman ako sanay sa akyatan mga Zay, ako na lang ang nagkarga ng anak ni Inday at siya ang umakyat. Kalain mo si Inday parang hindi lang nanganak ko. Paano ba naman nung kabataan namin si Inday ay talagang sanay na sanay yan. Habang busy nga si Inday sa pag-akyat ng dalandan, ay tulog na tulog naman nga itong baby namin. Ang himbingan ng tulog niya mga Zay. Ano ba naman kasi hindi himbing ay pagod na pagod yarn, ganon. At pagkatapos nga namin na manguha ng dalandan mga Zay, ayan na, umuwi na rin nga kami kasi alas 4 na yan ng hapon. Bali dinaanan namin tong bahay nila Yaya dati. At talaga namang masasabi ko dito mga Zay sa view, napakaganda ng view dito. Muntik nang mapuno tong sako sa dalandan. At yan nga yung dala-dala ko mga Zay. Ito lang muna ang pardaganap namin ngayong araw. Salamat sa panunood ha.